Okay, magandang gabi po muli sa ating lahat, mga kapatid. Okay, salamat sa Diyos at isang prayer meeting po na hindi po na-miss ng ilan po sa atin. So last Wednesday ay tayo po ay nasa Lipa for training about evangelism and discipleship. At nung namang Thursday ay para naman dun sa mga teachers. So salamat sa Panginoon and nakakagalak po ang pagkilos ng Panginoon sa ating pong training last week. At meron na pong idea na napulot po tayo para po sa ating pag-share ng salita ng Panginoon at kung paano din po tayo mag-disciple ng kung sino po yung nais po nating i-disciple. So kapag sinabi po nating discipling or making disciples is yung dinuduplicate natin ang ating sarili. Yamang tayo ay sumusunod sa yapak ng ating Panginoong Jesus. Kaya nakakatuwa po So kahit po doon sa yung ating financial, so tayo po ay na-sponsored. So answered prayer po 'yon. Kung hindi po tayo sponsored ay gagastos po tayo ng 15,000. But salamat sa Panginoon at yun ay na-sponsored po. So marami po sa atin na nakapunta. Talagang nakakagalak po ang gawain po ng Panginoon. And we look forward na ma-apply po natin yung ating pong mga natutuhan doon po sa ating training. Kaya salamat po sa Panginoon. So purihin ng Diyos sa buhay din po ng ating mga kapatid na nagpatotoo ngayong pong gabi mula kay Brother Mar, sa buhay din po ni sino yung pangalawa? Pastor Marlon, si Sister Vivian at si Sister Dayan. So salamat sa Panginoon at talagang iba ho talaga ang Panginoon. So yung mga bagay na hindi natin inaasahan ay nangyayari sa buhay natin, pero kapag ang Diyos ang kumilos, hindi rin natin inaasahan. Yung kapangyarihan niya talagang pinapamalas niya sa atin sa maraming panahon, sa maraming bagay. Okay, mga kapatid, so dadako po tayo sa ating exhortation at tayo po ay pumunta ho sa aklat po ng Hebrews chapter 11 verse 6. So ito po yung ating passage or text. Hebrews chapter 11 verse 6. So may kinalaman po ito doon sa aming napag-aralan noon pong Wednesday or Tuesday and Wednesday. So meron po tayong tinatawag na gospel concepts. So there are 8 actually. 8 gospel concepts. So atin pong isa-isahin sa gabi pong ito or sa mga susunod pa. Pero yung pong una muna ang ating i-exhort po para po sa gabing ito. But on a different perspective actually, because ano naman ang dapat maging perspective ng isang evangelist sa konseptong ito ng mabuting balita. So hindi lang siya tinawag na ebanghelista para maghatid nito, kundi una sa lahat, sabay nagiging halimbawa para dito. Sabay nagiging example sa kanyang pag-ebanghelyo. Doon sa mensahe na kanyang binabahagi. Okay, basahin ko po, tingnan po natin sa ating mga Biblia. And without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Sa Diyos po ang kapurihan. At tayo po ay manalangin. Muli po, O Panginoon, salamat po. At kami po ay narito upang muli po ay pagpalain ng inyo pong salita. At patuloy po naming pakinggan at isa puso ang amin pong mapapakinggan nang may kahandaan sa amin pong mga sarili na sumunod sa iyo pong kalooban, Panginoon. Sapagkat kami po ay inyo pong tinawag upang maging lingkod ninyo at hindi lamang para maging tagapakinig. At ang inyo pong tagapagsalita, gamitin niyo po lamang na instrumento. At patuloy po, O Diyos, sidlan po ng kababaang loob at pagkatakot sa iyo pong kabanalan ang puso ng inyo pong tagapagsalita. Ikaw po ang may taas at ikaw lamang ang manguna sa bawat salitang mahahayag po sa gabing ito.
At patuloy po sa iyo pong kalooban din ang mga tagapakinig ay magkaroon po ng kaliwanagan, ng katotohanan sa tulong po ng Santong Espiritu, Panginoon. Ito po yung magbigay daan sa amin pong mas mataas na antas ng aming paglago sa pananampalataya at lalo na po sa aming pangangaral ng inyo pong salita, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Ang pamagat po ng ating exhortation is the gospel concepts as viewed by an evangelist. So, yung pong gospel concepts na tinatawag po, mga kapatid, so bilang para po sa kaalaman natin, so meron po tayong tinatawag na 8 gospel concepts. So that is God, number 1. Number 2 is man. Number 3 is sin. Number 4 is death. Number 5 is Christ. Number 6 is cross. Number 7 is faith. And number 8 is life. So, actually, may isa po doon sa mga parang freebies na meron po kami is yung parang cards. Ano po? So, hindi siya baraha. Ano? So, yung 8 siya na 8 gospel concepts. So, pwede siya gamitin one-on-one. Yung tinatawag na initial yung initial contact. Yan. Of evangelism. So, one-on-one. So, mas maganda siyang gamitin. Ano? Kasi pwede niya makita. Meron siyang illustration, at may text, and may challenge doon. Ito ba pinaniniwalaan mo? So, yun yung verse na so, yun pong number 1. That is God. Okay? Because this is crucial na kapag tayo po ay nag-evangelize, so, kailangan nating ma-determine kung ano siya. Kung siya ba ay naniniwalang walang Diyos, o kung siya ay naniniwala sa maraming Diyos, o meron din siyang idea patungkol sa Diyos na galing sa Bible, but he cannot, sabi nga, hindi pa yung kabuuan kung sino talaga ang Panginoon. Yan, hindi niya tunay na kilala ang Panginoon. Kumbaga, based lang dun sa napakinggan niya na sinasabi din ng Bible, sinasabi din ng relihiyon na may Diyos. So, kailangan ma-determine yun sa part ng isang evangelist. But other than that, hindi lang po sa area ng pag-iebanghelyo yung ating concern sa gabing ito, kundi kung papaano niyayakap ng ebanghelista ang katotohanan ito, bagamat alam niya ang katotohanan ito. So, alam niyang Diyos, ang pinakamahalagang bagay na dapat niyang maibahagi sa tao, sino ang Diyos. Okay? That God is the Creator, that God is the Supreme Being, that God is the Judge, okay, of all the earth. Ang Diyos, siyang walang hanggan. Siya ang simula na walang simula. Siya ang cause na walang cause. Diba? So, yun po yung mahalagang bagay na mai-brought up din po natin sa mga taong sinisiran po natin. But not necessarily mean na hanggang doon lang tayo. Kailangan din nating mai-practice sa sarili natin kung gaano na natin kataas tinitingnan ang Diyos bilang isang evangelist, bilang isang mangangaral ng mabuting balita. Kaya ang objective po natin, so meron po tayong 3 katotohanan, nakikita ho sa talatang ito, at ang objective po natin is to appropriate the truth about God not only sa evangelism, but also in actual or practical sense. O sa practical na bahagi, na ilalapat din natin yung ating pagtingin sa Diyos para maging epektibo tayo sa ating pag-iibanghelyo. Kasi mahirap pong mag-evangelize na tayo mismo doubt tayo sa sinishare natin. Ano? So, kumbaga half-hearted tayo doon sa sinasabi natin na ito ang Diyos, siya ang lumikha ng lahat ng bagay, pero hindi ka naman 100% naniniwala na siya talaga ang lumikha. Ano? O di kaya that God is a gracious and loving God, pero hindi ka naman mapagmahal sa iyong kapwa. Okay? Kaya yun po yung objective po ng ating exhortation. So, hindi lang natin i-appropriate yung gospel para sa sharing, para sa pagbabahagi natin, kundi una sa lahat, inilalapat muna natin sa ating sarili bilang isang ebanghelista. Ano po? Kaya, ang pangangaral po sa mga ligaw, so evangelizing the lost must be done with the right foundation of body or body of revealed truth. So, ang pangangaral ng ebanghelyo ay kinakailangan gawin na naaayon po sa tamang pundasyon. At ito po ay nakapaloob sa salita ng Panginoon. At yamang alam natin na ang Biblia ay nagsimula sa Diyos,
So the very first word na mababasa po natin, actually in the beginning, God, in the book of Genesis, ganun din ang mas magandang way kung paano po natin i-present ang gospel. Simulan din natin kung paano siya nagsimula. At ito ay nagsimula saan? Kanino? Sa Diyos. Kaya yung first doon sa 8 gospel concepts is ang Diyos. Okay? God. It is the best way to start to evangelize people by knowing their view of God, then share the truth who God is. So, kaya tinuro din po dun sa amin sa training kung para malaman po namin kung ano yung kanilang view of God. Yan, kaya may interview, So tinatanong, halimbawa ay what are your thoughts about God? So, what are your thoughts about spiritual things? So, may mga certain issues na pwede nating gamitin parang maging konektado doon sa ating kagustuhan na may present natin yung gospel. So, katulad ng political views ng tao, yung current events, yung init ng panahon, yung crisis ng buhay, So, yung hobbies o yung kaabalahan, ginagawa ng kanyang sinisiran. So, hilig mo ba yan? Hilig ko din yan. Yan. So, maraming ways, varieties of ways na pwede nating gamitin, but it doesn't mean that through that ay maliligtas sila. Kumbaga, ito ay mga isa sa mga karunungang ipinagkaloob din sa atin ng Panginoon, paano maipasok ang mabuting balita. Entry point. Or launching pad, para maipresent natin ang mabuting balita. So, yun po yung isa din sa mga itinuro po sa mga naka-attend. So, but would it also be effective if we tell them about God yet we seek Him little? So, masasabi ba nating epektibo yung ating pag-share pero ang ating spiritual energy is hindi ganong kalakas. Hindi ganun ka sabihin nating maganda. Kainit. Kagaya ng init ng panahon ngayon. So, nanlalamig naman yung ating espiritu. Pero, nag-evangelize tayo. Okay? Masasabi ba nating epektibo ito? Epektibo ba yung ating pag-share ng salita ng Panginoon? Pero, we seek Him little, mas sinisik natin yung career kaysa sa Panginoon, mas sinisik natin ang mundo kaysa sa Panginoon. So, masasabi ba nating effective yung pag-share natin ng mabuting balita? So, isa din yan sa mga rason, kaya ito po yung ating passage. So, itong talata pong ito ay nagpapakita ho sa atin ng 3 katotohanan. At ang sabi po dito, these are 3 essential truths to live by in light of presenting God as the author of the gospel. So, God is the author of the gospel. Amen? Hindi po ang author ng gospel is the church. Okay? Not even the pastor. Kung sino mang tao ang ginagamit ng Panginoon o yung nagsishare ng mabuting balita, ang author ng gospel. So, we present the gospel and we acknowledge God as the author of the gospel. So, kinikilala po natin ang Diyos na siyang nag-akda nito sapagkat siya ho ang nagpasimula nito. Siya po ang sabi nga po ng Hebrews chapter 12, Christ is the author of our faith. Si Kristo ang may akda ng ating pananampalataya. Kaya dito po makikita natin, so the first essential truth sa ating verse, so bibasahin po natin muli, Verse 6, and without faith it is impossible to please God or to please Him. So ito yung ating first element and that is faith. Okay? The first element, that is the essential element, is faith. Sasabi ba natin na ang pangangaral natin ay effective kung hindi ganap yung ating pananampalataya sa ating Panginoon? Since dito po sa talatang ito, makikita natin in verse 1, faith is the substance of things we hope for and the evidence of things not seen. If you're not relying on that truth, okay? Pero sinasabi mo na ito yung mabuting balita, ito yung mensaheng nakapagliligtas,
Pero yung pananampalatayang meron ka is not the same as what Hebrews 11:1 says. Parang hindi tama yung ating presentation. At hindi rin tama yung damdamin natin sa pagpipresent ng salita ng Panginoon. We have to, sabi dito, kailangan nating matiyak na tayo mismo nabubuhay saan? Sa pananampalataya. We already practicing faith. Kagaya po ng mga nabanggit po dito sa Hebrews 11. Paano nila dinemonstrate ang kanilang pananampalataya? Paano nila pinatunayan ang kanilang pananampalataya? For instance, Abraham. Paano pinatunayan ni Abraham ang kanyang pananampalataya sa Panginoon? Nung kanyang ibigay ang kanyang inaanak na si Isaac, di ba? Na-exhort po ito ni Pastor Jack. So, Abraham, okay, offered his son. Kung paanong sinabi ng Diyos, kanyang sinunod. Bagamat napakahirap sa bahagi niya sapagkat ito'y kanyang anak. Pero dahil pinatunayan niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos, kanya itong ginawa. Okay? So yun po yung makikita ho natin mga kapatid. Maraming beses na bang pinatunayan ng Diyos sa buhay natin ang ating pananampalataya? Hindi lang sa kung anong sitwasyon lamang na kung paanong tumugon ang Diyos. Kundi kahit sa mga mabibigat na pangyayari sa buhay natin, o sabihin na natin sa iglesyang ito, napatunayan na ba natin ang kanyang kapangyarihan? Napatunayan na ba natin kung sino siya sa ating buhay? Ito ang magandang paalaala sa atin upang sa pagbabahagi po natin ng mabuting balita, talagang with all power, with all conviction, may bahagi natin, ito ang Diyos na nag-akda ng mabuting balita. Ito ang Diyos. Hindi lang parang walang buhay. Sinasabi natin na this is the word of God, ito ang Diyos na walang buhay. But say it, sabi nga, firmly. Ito ang Diyos sapagkat pinagdaanan ko, napatunayan ko sa buhay ko kung sino siya. Amen? Mga kapatid. So first, again, is faith. Okay? As the essential element. How can you please God? Paano mo mabibigyang lugod ng Diyos sa iyong pangangaral o sa iyong paglilingkod kung sa iyong pagtitiwala sa Kanya, hindi buo ang iyong puso? If your heart half-hearted in trusting Him, in His knowledge, in His power, in His wisdom, in His will, in His plan, kung half-hearted ka, kasi mas malaking porsyento ng puso mo is baka ito yung mangyari, hindi kung ano yung mas mabuti. Di ba? Baka na-overcome yung ating puso ng kung ano yung naiisip natin, baka ito ang mangyari. Baka maunsami o baka mag-fail ito. Pero trusting His knowledge and His power. Okay? Ang pagtitiwala natin sa kaalaman ng Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos ang magandang bagay na alalahanin po natin para sa pagtakbo pa ng panahon, higit tayong maging epektibo sa paglilingkod sa Kanya at sa pangangaral ng Kanyang salita. How would a faithless person, paano ang isang taong hindi nabubuhay sa pananampalataya ay maging epektibo sa pagsasabi sa mga tao tungkol sa Diyos o ng patungkol sa Diyos? Kung siya mismo hindi niya napatunayan sa kanyang buhay kung sino ang Diyos sa kanyang buhay o kung sino ang Diyos para sa Kanya. Kaya ulitin po natin mga kapatid, lagi po tayong magkaroon ng renewal sa ating sarili, pananag-uli ng ating lakas, kung paano natin tingnan ang Diyos at patuloy nating sundin ang Kanyang kalooban. At ito ang pananampalataya. Kaya sabi po sa Hebrews 11:1, it is the assurance of things we hope for. We are very sure, we are confident of things we hope for. Okay? Sigurado tayo sa mga bagay na darating. Sigurado tayo sa mga bagay na ating inaasahan sapagkat yan ay hawak ng Panginoon. At ang Diyos ang nagkokontrol ng lahat. Amen? Okay? Ang pangyayari po,
minsan ay bumabagabag sa atin. Ang mga kasalukuyang nakikita ho natin ay medyo nagbibigay sa atin ng panlalamig, panlalamig ng ating mga kamay o ng ating mga paa. Okay? Pinapawisan ng malamig. Pero ang Diyos ho, He never changes. Okay? Ang Diyos ho natin ay nananatiling Diyos. Ang kapangyarihan niya ay hindi nagbabago, hindi nababawasan. So that is the first, brothers and sisters. Then, as we go through dito po sa talata, makikita ho natin, without faith, it is impossible to please God. So, if you want to please God, then, first, ipamuhay natin ang pananampalataya. Hindi lang natin sinasabing ako'y nananampalataya sa Panginoon, pinatutunayan na natin sa buhay. Ang pananampalataya. Kaya sabi dito, it is impossible to please Him. Hindi natin mabibigyang lugod ng Diyos kung mismong sa pagpasok po natin dito, hindi ang Diyos ang una sa puso natin. Hindi ang Diyos ang nangunguna sa atin. Binibigyan lang natin ng allotment, ang gawain, pero mas malaking porsyento ng buhay natin ay nakalaan para sa iba. How could you say that you please Him? Ano natin masasabing nabibigyan natin ng lugod ng Diyos? Kung ang mga bagay na ginagawa natin ay taliwas sa Kanya, taliwas sa Kanyang kalooban. Ikalawa, sa ating second point is the substantial element. So, the essential, meaning it is the most important thing upang tayo po'y maging effective sa ating evangelism, how to present God, and the next. At yung mga susunod pa doon sa tinatawag nating concepts. So, paano tayo maging effective doon sa bawat 8 na yon? Diba? That's why, sabi dito, number 1 is faith o pananampalataya. Ikalawa is the substantial element that is believe. Okay? So, when we say substantial, it means you practice already. Okay? Yung tinatawag nating essential element. So, this is faith in motion. This is faith in actual sense. And that is believe. Okay? Kaya sabi dito, for whoever would draw near to God must believe that He exists. Okay? Ay hindi siguro baka meron sa atin baka magsabi ay para yan sa mga ateista. Sino mang lumalapit sa kanya ay kailangan maniwala na siya ay umiiral. Pero alam niyo po, ang implikasyon pa ho nito para sa atin, mga mananampalataya. Meron pong mga mananampalataya na nabubuhay na parang walang Diyos. They live as if parang walang Diyos at ang Diyos ay sila. Remember the word practical atheism? Okay? Na sa bahagi ng isang ebanghelista, hindi sapat na siya'y naniniwala lamang sa pag-iral ng Diyos, kinakailangang pinananatili niya ang paniniwalang ito sa pamamagitan ng kanyang buhay. Sa practical na bahagi, kung talaga bang ang Diyos ang kanyang Panginoon. At siya'y bilang kanyang alipin. Kaya mga kapatid, sa ating paniniwala, okay, kung i-apply po natin sa atin bilang mga ligtas, ang bahaging ito, not only that we believe that God exists, but nakikita ba ang Diyos sa ating patutuo? Masasabi ba ng mga tao nakapaligid sa atin na kakaiba ang patutuo natin kumpara sa buhay natin dati? Iba na ang modelo na nakikita sa atin ngayon. Hindi na kung sino yung nakikita nila sa atin before. Okay? For whoever would draw near to God must believe that He exists. So, hindi lang ang utak natin ang convinced patungkol sa pag-iral ng Diyos. Kailangang pinatutunayan din ng ating buhay ang pag-iral ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay. Okay? Faith, pananampalataya. Paano ho pinatutunayan ang ating pananampalataya?
So what is the demonstration of faith? What? Obedience. Amen? Kaya ang tanong po mga kapatid, tayo ba'y sumusunod sa Panginoon? Tayo ba'y masigasig na sumusunod sa Panginoon? So, gaano nakalago ang ating obedience bilang isang Kristiyano? Baka ang obedience natin is just, sabi nga, nasa surface level pa rin. Pero, tumagal na tayo, 20 years. Pero yung ating obedience is parang come and go lang tayo sa gawain. Wala pa rin yung bahagi na talagang nauuhaw tayo sa Kanya. Nauuhaw tayo sa gawain. Nauuhaw tayo sa salita ng Panginoon. Nauuhaw tayo sa Bible study. Nararamdaman po ba natin yon? Okay? So that is the substantial, believing. But believing is proving, sabi nga proven, by obedience. Sa ating bahagi bilang isang evangelist. So, pag sinishare po natin to sa mga tao, so sabi dito, kaibigan, and without faith it is impossible to please Him, for whoever would draw near to God must believe that He exists. So there is God. Okay? Sa bahagi ng isang taong hindi nakakilala sa Diyos, mahalaga niyang malaman ito, na ito'y kapahayagan ng Panginoon. But sa bahagi ho natin, napatunayan na ho natin ang pag-igal ng Diyos. Pinatunayan na po ng Biblia sa atin sa pamamagitan ng kanyang revelasyon. Paano tayo sumusunod sa Kanya? Paano tayo patuloy na namumuhay sa Kanya, para sa Kanya? Okay? Kaya hindi lang ho ang pananampalataya ang ating patuloy na i-assess sa ating mga sarili bilang isang evangelist, kundi kung paano tayo mismo humahakbang at sumusunod. Dahil ito ang proof ng ating pananampalataya sa Kanya. Mahirap pong mangaral na hindi tayo convinced. Mahirap mangaral ho na hindi tayo mismo tayo ang nagpapatotoo o nagtitiwala sa Diyos. Maraming beses nang pinatunayan ng Diyos ang Kanyang sarili sa atin, pero hindi pa rin natin may bulalas sa tao kung gaano siya kabuti, kung gaano siya kapagbiyaya. Kaya maganda po na naipe-present po natin ang mabuting balita, na share din po natin yung ating personal faith story. Yung ating kwento kung paano ho tayo nakakilala sa Diyos. Ano ang buhay natin dati? Paano ako nakakilala sa Panginoon? Ano na ang buhay ko ngayon? Before, during, and after. Yan ba'y maliwanag sa atin, mga kapatid? Kung ano ang buhay natin noon at kung paano tayo nakakilala sa Panginoon at ano ang buhay natin ngayon. Ang ipinagbago ng buhay natin ngayon sa buhay natin noon. Kailangan may nangyari. Kailangan merong radical change na nangyari sa atin. Hindi lang basta, lumipat lang ako dito kasi nandito yung kamag-anak ko. Lumipat ako sa Herald kasi nandito yung best friend ko. Lumipat ako sa Herald kasi magaling magaling magbola. Magaling magsalita. So, ganun ba yung rason, mga kapatid? Of course not. Okay? We are here because isa yung ating testimony. Galing tayong lahat sa lusak ng kasalanan at naligtas sa biyaya at habag ng Diyos. At ngayon nabubuhay para sa Kanya. That is believing. Okay? That is the substantial element bilang isang lingkod niya na mahalaga po sa ating duty bilang isang evangelist. Okay? Number 3. Number 3 is the beneficial element. So, yung huling bahagi po ng verse 6. Sabi dito, and that He rewards those who seek Him.
and He rewards those who seek Him. So, kung ito ho ay ipipresent po natin sa isang hindi mananampalataya, unbeliever, ano man ang kanyang spiritual belief, kung siya ay atheist or polytheist or Kristiyano daw siya. But ang sabi dito is the beneficial element because kailangan din niyang makilala na ang Diyos hindi lang siya basta umiira lamang. God of the Bible is a personal being. We're not serving God who is impersonal, who is just a force, who is just a power. He is a person. Kaya sabi dito, He is a rewarder of those who seek Him. Kaya yamang kilala natin siya bilang Diyos na isang personal being, gaano natin kagustong i-present ito sa mga tao? Gaano natin kagustong ibahagi ito sa tao? Dahil ito ang kagustuhan ng Diyos. Dahil siya isang personal being. He is a God who is loving. He is a God who is gracious. He is a God who is caring. He is a God who is merciful. Okay? That's why it says that God rewards those who seek Him. That is the beneficial element. So what makes advantageous for an evangelist is that he already has the reward, and that is salvation. First, he sought Him, then he received salvation. Now, bilang isang ligtas, ang sabi dito, hindi po ibig sabihin ito na ang katapusan. Na natanggap na niya ang kaligtasan at wala na siyang gagawin. Wala na siyang itutuloy sa kanyang relasyon bilang isang Kristiyano. Kinakailangan meron po tayong tinatawag na continual seeking. Tuloy-tuloy na paghanap sa Diyos. Bagamat tayo naligtas, pero bilang isang ligtas, patuloy natin siyang hinahanap. At kapag hindi natin ginawa ito, maaaring mawala. We might lose the grip of trusting His Word. Maaaring ang pagkapit natin sa Kanyang salita ay bahagyang lumuwag. Pero delikado yan. Once na bahagyang lumuwag yan, unti-unti tayong mahuhulog. O maaaring mawala din po ang ligaya ng ating kaligtasan. Kapag hindi natin tuloy-tuloy na hinanap ang Panginoon. Bagamat tayo ay isang ebanghilista, bagamat tayo isa ng ligtas, taglay natin ang gantimpala na sinabi dito. At kung hindi tayo tapat sa paghanap sa Kanya, maaaring ikapahamak natin. Maaaring mawala tayo. Okay? Kaya mga kapatid, kinakailangang maliwanag sa atin kung sino ang Panginoon sa buhay natin. Hindi lang na alam natin ang Diyos ay umiiral at ang Diyos ay isang personal being, but tayo mismo pinatutunayan natin kung sino siya. Pinatunayan natin sa buhay natin from the very beginning ng ating buhay kung sino ang Panginoon. How much more sa mga darating pa? Sa mga unos pang darating, mas patutunayan pa ng Panginoon kung sino siya. Amen? Amen. Okay, so ito po ang ating conclusion. Ikaw, ebanghelista. Hindi lang si Brother Ivor. Okay? Your view of God matters most. Ang pinaka-importante sa isang ebanghelista ay kung paano niya tingnan ang Diyos. Hindi lang na alam niya ang salita ng Diyos, kung paano niya tingnan ang Diyos at ano ang epekto nito sa Kanya. Ponder the greatness of God and believe in His power and seek Him continually, for in so doing, your toil in winning souls is not in vain. Kapag lagi nating inaalala kung gaano kadakila ang Panginoon at lagi nating hinahanap siya sa ating buhay, patuloy nating pinagtitiwalaan ang Kanyang karunungan at ang Kanyang kapangyarihan. Sabi dito, hindi mawawala o hindi masasayang ang ating pagbabahagi ng Kanyang salita. Kaya mga kapatid, patunayan natin, sa mga taong binabahagi na natin kung paano gumalaw ang Panginoon sa buhay natin. At hindi lang ho dyan nagtatapos sapagkat meron pang ipapamalas ang Panginoon sa atin.
Ipapakita niya sa atin ang kanyang kapangyarihan at kung sino siya sa ating buhay. At mas mamangha tayo. At mas magbigay tayo ng pagpupuri at pasasalamat sa Kanya. Amen? Kaya, ito po, this is the first, gospel concept, God. So, napakaganda hong simula sa evangelism, Bible study na paano tayo nakakilala sa Panginoon at kung sino ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat muli sa inyo pong salita. Tunay na kami po ay pinagpala ng inyo pong biyaya at patuloy po na nabubuhay sa inyo pong biyaya. Marami pong salamat, O Diyos, sa karunungan na may pamuhay namin ang inyo pong salita. At sa pamumuhay namin, hindi po madali, subalit may kagalakan, Panginoon. And satisfaction, sapagkat Ikaw, O Diyos, ang aming fullness. At Ikaw po ang Diyos na hindi nagbabago. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa inyo pong salita. Ito po ay maipamuhay namin, Panginoon, lalo na sa aming pagbabahagi ng iyong salita. Napatunayan namin sa aming buhay ang inyo pong kabutihang loob, ang inyo pong biyaya, ang inyo pong pag-ibig. May bahagi po namin ito sa kanila, Panginoon. Hindi lamang ang karunungan o ang kaalaman patungkol sa iyong salita ang taglayin po namin, kundi ang katotohanan ng aming buhay, Panginoon. Kaya salamat po, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.